Hello guys, good morning from Tokyo, Japan. Ground temperature check for today is at 9 degrees Celsius and we are heading towards to the iconic Shibuya Sky. Hindi na namin kinaya puntahan yung mga ibang itinerary namin. Somewhat yung Sensoji Temple because nakapunta na ako ng Sensoji but there's a part from Sensoji na hindi namin napuntahan. Also, we'll check with Ueno Park if kaya because we have a appointment sa isang yakiniku in across the street lang ng hotel. So yan, time check for today is at 11:05 in the morning. So yan. Right now, we're just trying to find the nearest subway station. And we're still using the Tokyo subway for 72 hours. Mamaya, if I have time, I'll do a quick content regarding the cards that you might use when you visit Japan. So there's a lot of cards that we have to tackle. For one, the IC card. There's so many kinds of IC card. Pasmo, mga ba to? Icoca, Monaco. So yeah, tapos may here in Tokyo, the famous Suica, no? So yeah, marami tayong itatackle later. Right now, nandito tayo sa park here at Ueno. This is not the place na pupunta natin mamaya. There's a lot of preschooler here. So they're just playing. Diba? Very, very, maganda yung mga engagement ng mga bata dito. I notice, pagka maliliit, just to play, follow their teachers on how to cross the streets. Pagka nakakasalubong sila ng older guy, even if it is a foreigner, mayroon silang, yung gesture na pagbow, just to pay respect to the older one. So, there's a lot of things that you could appreciate in terms of, how they groom their children, no? To be a better person someday. And that's good. Guys, if you visited Japan, you'll notice that there's a difference between native Osaka and native Tokyo resident. Tokyo resident tends to walk faster. I mean, look at that guy. Yung kasabay ko kanina. Ang bilis niya maglakad. Even yung subway parang sila mga robot na nakaprogram na. Unlike sa Osaka, chill lang. They look cooler. But here in Tokyo, parang siguro dahil busiest place to ang Japan. And most of the resident here are workaholic. Maybe nagpa-factor in yan. So yeah. And then also, there's a lot of coffee shop here in Ueno. Food. Yeah. Sorry guys. Hindi ko kasi kabisado yung subway. So yun. Tapos, may mga rin dito. May mga stores. May mga outlet like this one. I'll show you. Sa mga outlet yan. Tax free din sila. So yan. Ano pa ba? But yeah, in terms of population, mas marami talagang tao dito sa Tokyo. Pero siyempre, hindi nalalayo ang Osaka. Because in terms of tourists, probably 60% of the tourists coming in tends to check Osaka first before going to Tokyo. Vice versa naman yung mga Asian people. They tends to visit Tokyo first before visiting nearby countryside. So yeah. Let's see. Maybe this one. Baka dito na tayo bumaba. Right? Later, tayo naman ang magkakandara pa sa mga luggage. Because we're bringing at least 6 luggage. This one is Hibiya Line. So probably this is the train station or subway
napapasukan natin. Pala, Libya. It's Ginza. Ginza line. So this is the line na papunta. This one, the orange one. Ginza. Ginza line. Ganun lang. Yan lang. Doon ang masyado ba yun? Lakad lang. Guys, nasa subway na tayo ngayon at papunta tayo ng Shibuya Sky. At may pasabog na surprise tayo later. After natin mag-enjoy sa killer view, dadaan din tayo sa Tokyo Tower na super lapit lang. At syempre, hindi rin pwedeng hindi tikman ang sikat na yakiniku sa Ueno. Trust me, may mangyayaring hindi nyo inaasahan. So let's go! Ganito. Guys, we are now here at Shibuya Sky and you're looking at the Shibuya crossing. So, yeah, that's the Shibuya crossing. So, I'm just going to take some pictures here. Time check for today, it's 11:57 in the afternoon. Ang daming tao dito. We're going to start taking some photos here and yeah, look around. Dito sa spot namin wala masyadong tao. Yun lang guys, kuha na tayo ng pictures para mapunta na tayo sa Sensoji and then Ueno Park, right? Tapos na kami dito sa Shibuya Sky and we're heading towards Tokyo Tower. Yeah. So, daan lang kami saglit. Though nakapunta na kami yesterday, so yun lang. Tapos Sensoji and then Ueno Park, right? Yun lang guys. Hintayin na lang kami ng bus. Just waiting for our bus. Papunta na tayo sa Tokyo Tower. Balik tayo ngayon para ibigay ang IG-worthy photo tips na siguradong hindi niyo pa alam. We are now here. Hello guys, we are now here at the though pumunta na kami yesterday, but problem is hindi na ako nakakuha ng video, so i-guide ko na lang kayo kung saan yung mga spot dito sa Tokyo Tower. So this is the Tokyo Tower. So for one of the best shot here is this one. So across the street lang, check nyo yung mapa ng Tokyo Tower, tapos hanapin nyo yung north area. Tapos dito kayo sa may C1. Ayun o, yung C1. Siguro i-flash ko na lang sa screen. I'll try to flash it on the screen. Tapos, punta kayo dun sa other side. Dun sa may Candidian Modern. Para mga furniture siya. So, punta ka, picture kayo dyan, tapos makukuha nyo yung greatest shot ng Tokyo Tower. Okay? There's another one wherein you're going to put your cell phone. Tapos, mayroon dun designated lagyan ng phone. Tapos, you've got the shot ng parang selfie shot ng Tokyo Tower. So yun, let's go guys. So yun, I'll tour you around, okay? Yun lang, malapit lang siya kasi ito yung tinutukoy ko kanina na magpipicture kayo tapos makakuha nyo yung Tokyo Tower shot. But when you move here, dito lang, nearby lang. Tawid kayo dito sa pedestrian and then approximately siguro nasa 500 meters lang. Ay sorry, ano lang to? Probably 100 to 200 meters lang. So ito siya. So ito pinuntaan ko lang dito para magkaroon kayo na idea kung saan ba yung better angle when you go here. Because sa sobrang daming building dito, ang hirap makakuha ng pictures. So, here's the part. No? So, this one. Okay. Yeah, this one. So, ayan siya. Tapos, nakikita niyo yung queue. So, this is the queue. No? So, ayan. May din siyang nakalagay na icon na may picture. Tapos, ito yung camera stand. Hindi kasi mapapasok kasi may pila. So, yan. Diyan nyo ilalagay yung phone nyo and then makakuha nyo yung selfie shot from the Tokyo Skytree. So, parang ganyan na makukuha nyo. Okay. Very, very good. Very, very good shot. So, that's the beauty of Tokyo Tower. There are designated area wherein you can take a picture and then hindi nyo nakakailanganin ng lumuhod, dumapa, kung ano man. So, hindi na kayo masyado mahirapan kumuha ng picture. So, yun lang guys. Ngayon, we're trying to find a restaurant since this is considered as our last day. Because tomorrow, we'll go back to the Philippines. Tayong time maglibot-libot.
So, mag-impake na lang siguro kami. So, mag-yakiniko kami ngayon. And we're going to find a yakiniko restaurant na halal friendly. So, ito yung mga kapatid natin Muslim dyan sa Philippines na nagbabalak punta ng Japan. So, mag-guide namin kayo sa punta dito sa Japan. Okay? Most of the restaurant here are halal friendly. Ay, sorry. Muslim friendly. So, halal yung mga restaurant dito. So, yun lang guys. Tara, punta na tayo ng Ueno. So, nandito na kami sa station. Kamiyacho. We're heading towards Ueno because we're gonna grab some lunch, and after that, if may time pa, kahit 30 minutes lang, punta kami ng Ueno Park. Okay? Let's go! Diretso na tayo ngayon sa Ueno. Trust me, yung yakiniko na susubukan natin doon ay ibang level. Ito na natin sasakyan namin. Hello guys. Punta na kami sa Yakiniko restaurant. Near lang sa hotel namin. Lunch lang kami, then saka kami pupunta ng Ueno Park. So let's go! Muslim Community Center, Japan Halal Foundation. Oh, that's nice. So totoo nga, may masjid dito sa Ueno. We're gonna have our lunch here sa Yakiniko Panga, located at Ueno. So this is the restaurant, ha? Don't forget. So tara, pasok tayo. Dipping sauce before cooking and after cooking. So yan yung order ko. This is 5 different kinds of Wagyu beef and premium beef. So yan. Habang nilalagay ko tong karne sa grill, fun facts muna tayo sa Yakiniko Panga. Alam niyo ba, puro premium Wagyu cuts ang gamit nila? Sobrang lambot at literal na natutunaw. Isa ito sa mga hidden gems ng Ueno at grabe, amoy pa lang, nakakagutom na. Ready na ba kayo ma-inlove sa bawat bite? So tara at itry na natin. First for small plate. Yeah, no problem. Thank you. So tapos na, ito yung beef. First beef na natapos natin. Tikman natin yung this is the second beef. Tapos na siya. Then this is the third beef na niluto natin. Well done na rin. Yes. Then this one is, we'll try the medium well. Pang kumakain tayo, let's take that. This is the third beef. I-dip natin siya dito sa sauce. Dip natin siya sa sauce. After natin ma-dip, we're going to put this dun sa lutuan. So, lagay lang dyan. Then, ito naman also, dip lang natin siya sa sauce. Dip lang natin. Tapos, ilalagay siya dito. Okay? So, tara, tikman na natin. First, just one. Ang sarap. Ang sarap.
Ang tender, tapos nagme-melt na yung beef. Ang sarap. Susunod. Wait lang, baka nasunod na yung sa akin. Ang sarap din. Ito mga cube na first batch na nakain natin na Wagyu beef. Ang sarap. Ang una na tikman natin ay mula sa Wagyu platter na may 5 iba't ibang cuts. At ang unang cuts na natikman natin ay napakasarap. Agad na natutunaw sa bibig. Kung ganito ang opener, iba na ang level na susunod ng mga bites. Yung pangalawang beef, nagme-melt na siya. Hindi ko na kailangan. Hindi ako nahihirapan magmuya. Kaya napaka-tasteful. Etong second cut ng Wagyu mas malaman at mas malasa kaysa sa una. As in bawat kagat, boom, flavor. Kaya ayun, naparami tayo ng rice. Tapos na yung mga dalawa natin niluto. Tukman natin mamaya. Last meat na lang, last meat. Dip natin sa soy sauce. So ito, ang 4 na beef na Wagyu. So total of 10 Wagyu beef, pero ito yung nakain ko na yung isa. So ito yung pang-4. Let's try this one. So i-dip muna natin sa soy sauce. Mas masarap siya pag may soy sauce. Tapos gulo lang, tapos zoom in. Medyo mahirap siyang nguyain, pero malambot naman. Tapos, napansin ko, napaka-tasteful niya. Ngayon naman ay ang fourth cut ng Wagyu. Medyo chewy lang siya kesa sa naunang 3 cuts, pero grabe pa rin yung lasa. Kahit may konting challenge sa pagmuya, sulit pa rin sa bawat kagat. Kain natin yung soup. Masarap. Masarap soup. Luto na to. Ito na yung last beef. Here. Last beef. Dip natin sa soy sauce. Look at this beef. Medyo may alat ng beef. So I guess try natin. Hindi gamitan ng soy sauce, pero napakasarap. Kasi manipis siya. Tapos kung meron naman siyang coating na, kasi ang kasama niya yung
yung beef. Itong last na batch ng beef, siguro magugustuhan ko kahit wala yung sauce. Tinry namin idip sa sauce, medyo maalat nga lang siya. Kaya sa huling piraso, susubukan nating hindi idip sa sauce para matignan natin kung may lasa ba talaga. Kung mahilig kayo sa Wagyu, highly recommended ko talaga tong Yakiniku Panga. Hindi lang premium ang cuts, bawat piraso may sariling karakter, may lambot, may lasa, may chewy pero flavorful pa rin. Hindi ko na pala i-dip sa soy sauce. Kainin ko na siya ng diretso. Okay. Tingnan natin kung gaano siya kalasa. Tama. Yung last pair ng beef, hindi na kailangan i-dip sa soy sauce. Napakalasa niya. Yun lang guys. Sarap. At kung gusto nyo ma-experience yung tunay na Japanese Yakiniku na sulit sa budget, ito na yung spot. Promise pagka natikman nyo to, maiintindihan nyo kung bakit dinadayo ng lahat. Said recommends. Nasa Skyliner na kami ngayon papuntang Narita. Hindi na kami nakapunta sa Ueno Park kasi ginabi na kami after namin mag-Yakiniku food trip. Sobrang nabusog talaga kaya kailangan naming umuwi para mag-pack up. Pero solid talaga yung buong araw namin. So, dito na kami sa airport. Medyo mahaba-haba lang yung pila. So, quick tip lang guys. Before kayo mag-line up dito sa Narita, you have to print your physical boarding pass before kayo pumila because that is necessary. Kahit na nakapag-online check-in na kayo, kailangan pa rin nila ng physical na boarding pass. So saan ba yung nakikita? Sa letter E, mayroon daw machine. You'll just go in to print your boarding pass there. If you want more travel stories packed with surprises and hidden gems, make sure to hit that subscribe button. And if you like this video, give it a thumbs up, comment, and share. The next adventure is something you definitely don't want to miss. So that's all for today guys and see you on my next travel vlog.